Mga ka-PL, isang buwan na po ang nakalipas mula nung na-content ko po, mga kababayan, yaong tungkol po sa Oplan Horus 2.0 di umano na parang nangyayari na po ngayon, mga kababayan. Ito, ano ko lang naman po ito, pag-aanalisa ko lang ito, mga kababayan. Bakit ko nasabing parang nangyayari na itong Oplan Horus 2.0 na pinaplano na naman po nitong mga bangag, mga kababayan. Simulan po natin dito sa impeachment ni BP Inday Sara na ngayon po ay nangyayari na. Doon po sa impeachment ni BP Inday, nabanggit po, mga kababayan, halos lahat po ng mga Duterte. Sila Baste, si Pulong, kasama pa nga si Kitty. Kasama pa si, tawag nito, Hanilet Abansenya, ang dating Pangulong Duterte. Si BP Inday Sara, syempre, pinaka-highlight yan. Kasi nga, sa impeachment yon ni BP Inday Sara. Pero nabanggit po, mga kababayan, sa impeachment na yon, yung mga di umano'y pera ng mga Duterte na limpak-limpak di umano, mga kababayan. Bakit ko nilalagyan ng di umano? Kasi hindi naman tayo sigurado na ganoon nga talaga karami ang pera ng mga Duterte. Yan paratang lamang po nito mga bangag sa mga Duterte na kasama po ito, mga kababayan, sa Oplan Horus 2.0 na kasalukuyang nangyayari na din po ngayon. Impeachment ni BP Inday Sara. Narinig naman natin lahat yun. Hindi na po natin kinakailangan pang bagitin isa-isa, ulitin pa natin isa't isa, no, mga kababayan. Nalaman po natin na lahat ng mga Duterte dinadamay, pero meron pa po tayong hindi nasilip doon, mga kababayan. Maaaring kasama din po sa Oplan Horus 2.0, hindi lamang po ang mga kaalyado ng mga Duterte, kundi especially, mga kababayan, na kasama dyan, si Pastor Apollo Kibuloy at ang mga ari-arian ng Kingdom of Jesus Christ, mga kababayan. Di ba meron din po tayo narinig sa balita at ibinalita naman talaga na magkakaroon di umano ng panibagong ocular visit, mga kababayan, sa mga ari-arian ng Kingdom of Jesus Christ. Nilalahat ko po ito, hindi po kay Pastor Apollo Kibuloy lang. Kasi kung ano po ang meron ngayon, ang KOJC, sa kabuuang membro yan. Hindi lamang po kay Pastor Apollo Kibuloy yan. At mas lalong hindi po yan kaya Tatay Digong, kundi sa Kingdom Nation yan, mga kababayan. Nariyan na, mga kababayan, sila Ka Eric, sila Jason sa, ano na nangyari ngayon? Hinahabol na naman. Si Tito Jason sa, nasaan po ngayon? Nasa NBI na, mga kababayan. At ang nakalagay pa di umano sa kanyang warrant, hindi siya maaaring makapag-bail. Pero ewan ko lang kung nasitil na ba yung tungkol sa walang bail na yan na cyber libel lang naman. Diyos ko po, ni Tito Jason sa impeachment ni BP Inday Sara, mga kababayan, mga kaalyado na mga Duterte, lalong-lalo na yung mga sikat, tulad nila Tito Jason sa, nila Ka Eric. Ayan na, hinahabol na sila, mga kababayan. Si Christopher Bongo, damay din dito. Si Pastor Apollo Kibuloy,
at ang ari-arian ng Kingdom of Jesus Christ. Kanina-kanina lang po, mga kababayan, 2 oras lamang po ang nakalipas, nagulat ako. Sabi ko, napakatagal na nitong pangyayaring ito. Bakit pa nila ito ibinalik? Bakit pa nila ito hinalukay? Eto mga kababayan etong pagbaliktad di umano ng utos ni dating Pangulong Duterte. Binaliktad ang utos ni Duterte. O hindi ko na lamang po masyadong babasahin ito para hindi po tayo masyadong humaba. Etong Korte Suprema, mga kababayan, ipiniwalang bisa po nila ang kautusan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte noong Enero 2018 pa po ito. Ang tagal na po nito, mga kababayan. Nagulat lang ako. Bakit? Ngayon, ito ibanalita kung kailan hindi na presidente ang Tatay Digong. Sabi ko, may hugot itong mga ito. Meron itong mga parang plano. Di ba nga, ang pinag-uusapan natin dito, Oplan Horus 2.0, mga kababayan, Itong kautusan ni Tatay Digong, mga kababayan, noong 2018 pa, ay nagtatanggal ng serbisyo kay dating overall Deputy Ombudsman Melchor Arthur Carandang. Natandaan nyo pa po ba yun? Baka nakalimutan nyo na. Ang tagal na nga kasi, 2018 pa. Tinanggal siya ni Tatay Digong, mga kababayan, dahil sa kadahilan ng ibinunyag niya, ang mga record ng Anti-Money Laundering Council, mga kababayan, kaugnay sa sinasabi na hindi maipaliwanag na yaman ng mga Duterte. Kuha niyo na. Hindi maipaliwanag na yaman ng mga Duterte. Ano bang yaman ng mga Duterte? Ano bang yaman ni Tatay Digong? Ito tanong ko kung nakita nyo po, personal yung kanyang bahay dito sa Davao City, parang hindi po dumaan sa architect. Isang simpleng bahay, tapos na nagkaroon ng mga extension ng mga kwarto, na kung saan-saan lang inilagay, nawala na sa forma sa madaling salita. Pero yun po yung bahay ng dating Pangulong Duterte. Hindi magarbo. Hindi pang mayaman ang datingan. Tapos sinasabi dito sa balitang ito, mga kababayan, na inilabas na record nitong si Melchor Arthur Carandang, record ng Anti-Money Laundering Council, hindi daw po maipaliwanag na yaman ni Duterte. Ano pong ibig sabihin nila dito? Una, bakit po nila inilabas etong balitang ito? Napakatagal na. At ang ipinupunto lamang po nila, mga kababayan, itong hindi po na maipaliwanag na yaman ng mga Duterte. Para bagang nagtataka sila, saan ba galing ang yaman ni Duterte? Paano niya nakuha ang ganito kalaking pera? Paano siya nagkaroon ng ganitong kalaking pera? Di bagay kahit nga kay BP Inday Sara, kay Manscarpio? Ang laki ng transaction record ng AMLAC para po doon sa mga hindi nakakaalam kung paano po umiikot o paano po gumagawa ng record ng AMLAC, nadodoble ho yan. Di ho ba, mga kababayan? Ngayon, balik na po tayo dito sa issue. Hindi di umano maipaliwanag na yaman ng mga Duterte. Kulang na lang sabihin nila, mga kababayan, Ito, hindi ako nagbibintang, hindi po ako gumagawa ng istorya laban sa mga bangag, mga kababayan, Kulang na lang po sabihin nila na yung yaman ni Duterte, wala naman sa kanya nakatago Hindi naman sa kanya yan
ay hindi naman sa kanya nakapangalan eh. Kundi nasa Kingdom of Jesus Christ. Di ba, mga kababayan? Kaya nga sinibak yung si Arthur eh. Nakarandang eh. Kasi naglabas siya ng record ng Anti-Money Laundering Council na hindi maipaliwanag na yaman ng mga Duterte. O baka, ayan, baka ganyan ang istorya ngayon. O baka, transfer na ng mga Duterte sa KOJC. Ayan. Ano nangyari sa KOJC? Si Pastor Kibuloy nakakulong. Meron na naman panibagong ocular visit na gagawin. Nung unang pumasok ang grupo ni Torres sa Kingdom of Jesus Christ, di umano na iembarguhin ang ari-arian ng KOJC at yung iba na embargo nga. Yung mga nakaharang sa daan. No? Ang lalaki ho ng mga crane na yun. 40 ang feet nun, kataas, 40. Na-embargo ho yun at hindi lang po maging ang sariling fire truck ng Kingdom of Jesus Christ, kung daw nagkakamali. Nakuha na rin po yata nila, mga kababayan. Na-freeze po. Maging ang mga, tawag nito, ang mga chopper ng Kingdom of Jesus Christ, na-freeze din. At ang mga bank accounts ng KOJC, na-freeze din, mga kababayan. Ngayon, para sa akin lang, analyze ko lang naman ito, mga kababayan. Sa palagay ko lang po, yung nangyaring impeachment kay BP Inday Sara, hindi lamang po yun purely pagpapatanggal sa pwesto kay BP Inday Sara. Pagpaparatang sa mga Duterte, sa mag-asawang Carpio, na mga ari-arian ang pinag-uusapan doon. Hindi lamang po yun eh. Sa palagay ko, akin lang naman to Analyze ko lang ito, mga kababayan. Bigla ko lang napagtagpi-tagpi. Kung talagang purely pagpapa-impeach kay BP Inday Sara, bakit dumating pa at nadamay pa ang mga Duterte? Maging si Kitty Duterte, na elementary pa ng mga araw na yun, kaya Badsenya, at kung sino-sino pa, bakit umabot pa ron? At bakit lumabas pa itong balitang ito? Na napakatagal na naman nun sana. No? Matagal na pinasibak ni Tatay Digong. Si Melchor Carandang. Enero 2018 pa. Ngayon lang, nagkaroon ng panibagong utos, na binaliktad ang utos ni Tatay Digong. Mga kababayan. Ngayon, balik tayo dito sa issue, mga kababayan. Eto, tanong ko lang ito Hindi kaya umabot ito, mga kababayan, hanggang sa pag-freeze na ng mga ari-arian, ng mga bank account ng KOJC, bagamat nangyari na po yan ng mga nakaraang taon pa. Di kaya panibagong freeze na naman, panibagong pag-hold na naman sa mga ari-arian ng Kingdom of Jesus Christ ang gagawin nila. Lalo na napabalita, mayroon na namang panibagong ocular visit na mangyayari o gagawin sa lahat ng mga property ng Kingdom of Jesus Christ. Ay, nagtatanong lang po tayo. At baka baka pupuruhan talaga nila ang KOJC, mga kababayan, hanggang sa makuha yung mga chopper na nasa hangar, na nasa loob ng compound ng KOJC. Baka lang naman, mga kababayan. Sa madaling salita, yung impeachment na ginagawa kay Inday Sara, hindi lamang po purely para sa kanya. Damay po dito lahat ng mga kaalyado ng mga Duterte, especially Pastor Apollo Kibuloy at ari-arian ng Kingdom of Jesus Christ. Anong ginawa nila ngayon? Pinatahimik muna ang mga maiingay sa social media at sikat na mga personalidad katulad ni Tito Jason sa
ni Eric Celis. Baka ang sumunod nito mga kababayan, kaming mga vlogger na masasabi nating taga-suporta ng KOJC at ng dating Pangulong Duterte. Lalo na't kami, mayroong programa, mga kababayan. Baka doon kaya ang hantong nito? Kasi yung Oplan Horus na una, walang pinagkaiba sa pangalawa, di umano na Oplan Horus. Lahat po ng alyado ng mga Duterte idadamay na. Banateros, kami, Bisdakeros, baka humantong dyan. Bagay malayo pa yan. Dito muna tayo. Ano ho, mga kababayan, hindi maipaliwanag na yaman ng mga Duterte. Yun na nga. Kulang na lang sabihin nila na ay yung yaman ni Duterte ngayon, wala na sa kanya yan. Kaya nga lagi niya sinasabi na mahirap lang siya. Pobre lang siya, yung bahay niya ganito lang kasi naitago na sa KOJC. Kulang na lang sabihin nilang ganun, mga kababayan eh. No? Nakuha ho ninyo, mga kababayan, yung pinaplano ho nila. Ha? Oplan Horus 2.0 na mas matindi pa ang ginagawa ho nila. Aba, talaga nga naman, mga kababayan, sagad na po ang kanilang kasamaan. Wala na po silang ibang ginawa sa kanilang pamumuno, kundi gipitin ang lahat ng mga aliado ng mga Duterte. Embargohin ang mga hindi naman po ninakaw. Napundar yan ng Kingdom of Jesus Christ. Iniipit na ho nila ngayon. Naka-freeze na nga ang ibang bank account, mga kababayan eh. Mga ari-arian ng KOJC, naka-freeze na nga eh. Hindi po yan ninakaw. Pinaghirapan yan ni Pastor Kibuloy, pinaghirapan yan ng mga miyembro, kaya nagkaroon siya ng ganyan. Hindi yan galing sa mga Duterte. Ginagamit lang nila, mga kababayan, maaari, no? Itong mga Duterte, at itong sinasabi ho dito, na hindi maipaliwanag ng mga Duterte para meron po silang rason na kamkamin ang ari-arian ng KOJC, lalong-lalo na po yung buong compound. Kasi nga ang usap-usapan di umano'y gagawin niyang kampo ng mga kano, mga kababayan. Kasi napakaganda nga naman ng location na yan. Strategic location yan, malapit sa paliparan, malapit sa dagat, mayroong malapad na highway, napakaganda ng lugar, mayroon ng mga pasilidad, mayroon ng mga establishmento, higit sa lahat, mayroon pang kingdom na napakaganda. Di ba ga? Yan pa, magtatayo sa ng panibagong ganyang klaseng lugar, ganyang kagandang compound, nagastos pa sila ng malaki. Eh wala nang ang pondo ang gobyerno, wala nang maibigay sa mga tsuper, ayuda, kulang-kulang nga kasi walang pondo. Eh hindi na, mang-e-embargo na lang sila. Parang ganun, mga kababayan. Ginamit lang yung impeachment ni BP Inday Sara, bagamat totoo at nais talaga nilang ipa-impeach si BP Inday Sara kasi natatakot ho sila sa 2028 election naman nanalo si Inday at babalikan sila. Ginamit po nila yan, kasama nila ang impeachment ni Inday Sara para lumutang ang ganitong klaseng mga balita. Hanggang sa umabot na po, mga kababayan, hindi lamang sa isang simpleng ocular visit sa ari-arian o property ng KOJC hanggang sa pag-embargo na po ng buong compound ng KOJC. Kung natatandaan po ninyo, umugong po yung usap-usapan na inangkin di umano ni Kokak yung compound ng KOJC. Nung makita niya raw yan, that's mine, sabi niya ganon. Hindi kaya ito na yun, mga kababayan? Ha? Ito na yung nilalaman?
ng kanilang Oplan Horus 2.0? Totoo kaya na mayroong mangyayaring Oplan Horus 2.0, mga kababayan? Nagtatanong lang ako, ha? Klaruhin natin, hindi ako nagpaparatang, mahirap na yung mga yan. Pag nahanapan ka ng mali, agad-agad ka may waran. Lahat ng ito, katanungan lang, ha, mga kababayan. Bakit hindi tayo magtatanong? Karapatan naman natin magtanong. Di ba, mga kababayan? Hindi kaya? Eto na ang isa sa mga plano nila. Hindi lamang ang patalsikin ang pangalawang pangulo sa kanyang pwesto. Ayun, itinago na ang ating Tatay Digong sa The Hague, Netherlands. Kasi maaaring siya sana ang makakapagbunyag nitong mga nangyayari ngayon. Anong ginawa nila? Pinatahimik nila sa The Hague, Netherlands. Kinidnap nila para hindi na makapagsalita yung matanda. Kinulong nila si Pastor Apollo Kibuloy. Oh, di ba? Yung mga maaari pang makapagsalita tulad nila Tito J. Sonsa, nila Ka Eric, tinutugis na rin ngayon. Malapit na po ang mga vlogger. Mga kababayan. Hindi kaya, mga kababayan? Eto na yun. Nagsisimula na po ang Oplan 2.0 nila, mga kababayan. Hanggang sa umabot po sa pinakadulo. Sa palagay ko lang naman, ha? Sa palagay ko lang ito. Ang pinakadulo nito, hanggang sa makuha na po ang compound ng Kingdom of Jesus Christ na hindi po hahayaang mangyari ng mga miyembro ng KOJC. Doon lang ako galing kanina sa Waxis kasi doon ko pinarking yung aking sasakyan. Lumipad nga ako ng Maynila dahil nga sa doon ako nag-birthday. Merong counting meeting. Pag uwi ko galing Manila, balik dito Davao, o doon ko kinuha yung sasakyan ko sa Waxis. Doon nakaparking. At yun po ang mga napag-usapan namin mga kababayan. Yung tungkol nga po sa di umano'y pinaplano nilang pagkamkam sa ari-arian ng Kingdom of Jesus Christ. Kasi baka wala ho silang mahanap na paglalagyan itong ng mga kano, no? Na di umano'y maglalagay ng kampo dito sa Davao City. Base militar ng kano sa Davao City. Kagabi, nasa Maynila pa ako, bago ako lumipad dito sa Davao City, umuwi rito, mga kababayan, mayroon pong isang kano na nagja-jogging, paikot-ikot po, malapit sa building ng SMNI sa Makati, Guadalupe. Kano, sa palagay ko, military siya eh. Bakit? Yung gupit niya ho, pang sundalo, yung katawan niya, pang sundalo talaga. At napaka-athletic po ng kanyang katawan. Alam niyo po yung dumaan sa maraming training na American soldier, inikot-ikot niya ho yung lugar na yun eh. Malapit doon sa building ng building ng SMNI eh. Na tuwing dadaan siya, nililingon niya talaga yung lugar na yon. Napakaraming lugar doon napakaraming building sa lugar na yun. Bakit yun lang po ang nililingon niya? Katunayan nga eh. Naroon di umano ang isa sa mga ari-arian. Malapit doon ha. Ari-arian di umano ni Tambaluslos, mga kababayan eh. Imposible namang yung kay Tambaluslos po ang silip-silipin. Kitang-kita ko yung nagja-jogging na kano na yun, na palagay ko lang ha, sundalo yun, doon tumitingin po sa building ng SMNI. Bakit ko nasabing doon
Sabi ko, doon tumitingin. Kasi ganito, sabi ko, nagja-jogging. Buta sundalo to ah. Sabi ko, alam ko kaagad yung datingan eh. Sinundan ko ngayon. Alam ko dadaan pa. Tumambay ako sandali. Nakaupo ako doon malapit sa building ng SMNI. Talagang doon po ang focus niya, mga kababayan. Nagsisimula na po sila sa pangalawang Oplan Horus 2.0. Yan lang naman po ang aking na pagtagpi-tagping istorya, mga kababayan. Aking duda, hinala at pag-aanalisa. Yan lamang po. Yung Oplan Horus, hindi lamang po sa mga Duterte, kundi sa lahat na po ito. Talagang sasagarin po nila lahat ng mga aliado ng mga Duterte. Kasama po dyan ang mga vlogger. Hindi malayong mangyari, mga kababayan. Isang araw, bagamat alam na po nating lahat ito, na ang mga banateros, Boss Dada, lahat sila, hindi naman lahat, hindi halos lahat, karamihan sa kanila, nakakatanggap po ng mga subpina, reklamo. Hindi malayong mangyari na mangyayari ulit yan sa kanila. At mangyayari din po, maaari ito sa amin, mga kababayan. Eto na. Talagang patatahimikin na po nila lahat. Kasi maaaring mayroon po silang mas malaki pang plano, mga kababayan. Palagay ko lang yan, ha? Meron pa silang mas malaking plano. Sa ngayon, hindi po natin malaman kung ano po talaga ang plano nila. Natural, sila lang ang nakakaalam yan. Pero natutunugan lamang po natin yan. Mangyayari yan, mga kababayan, palagay ko, etong taon na ito. Kasi nga, inuunti-unti na. Kita nyo? Ganyan po sila kasalbahe, mga kababayan. Ganyan po sila kawalang hiya. Imbis na unahin po nilang tutukan, iresolbahin ang problema sa Pilipinas, unang-una korupsyon, na hanggang ngayon naghahanap po tayo ng kasagutan, naghahanap po tayo ng hustisya dahil hindi lamang po ang presidente, ang mga senador, ang mga congressman, ang ninakawan, kundi tayong lahat, tayong mga taxpayer yan. Yun nga masama eh. Ang nagnakaw, yung pang mga nasa posisyon eh. Batay yan sa mga pinangalanan ni Saldico. At sa pagbaliktad nitong si Martin Romualdez na alam di umano ng ehekutibo ang nangyayaring korupsyon. O, di ba? Mga kababayan, ganyan po maaari ang mangyayari ngayon. Na pagdugtong-dugtong ko lang, sabi ko, teka, sabi ko, ang tagal na nitong isyong ito, itong tungkol kay Karandang, naibalik pa. Ngayon, si Atty. Torion, kagabi, sa kanyang press con, mga kababayan, hinamon niya si Torre at saka si Trillanes na patunayan nila, hinamon ni Atty. Torion, mga kababayan, si Torre at saka si Trillanes na patunayan nitong dalawang unggoy na ito na ang ari-arian ngayon ng Kingdom of Jesus Christ ay kay Duterte. Nakuha niyo po. Kasi sinasabi di umano nitong dalawang ito na yung mga ari-arian, yung mga freeze na account ng KOJC, ng mga chopper na nariyan ngayon sa hangar ng Kingdom of Jesus Christ compound ay kay Duterte. Hinamon po sila, itong dalawa ni Atty. Torion, hinamon itong dalawang unggoy. Patunayan nyo, Trillanes, Torre,
na yung mga ari-arian na nariyan ngayon sa Kingdom of Jesus Christ ay kay Duterte. Ewan ko lang kung sumagot yung dalawang unggoy na yan, mga kababayan. Nakuha niya na. Di ba? Napunta po, mga kababayan, ang pinaka-ending nito, napunta sa pinakadulong, pinaka-ending, talagang sasagarin po nila, sasairin po nila ang ari-arian ng Kingdom of Jesus Christ, mga kababayan. Di ba? Ibinintang nila eh. Matapos ang impeachment ni BP Inday Sara, lumipas ilang buwan, tapos ngayon sasabihin nila na ari-arian daw ng Kingdom of Jesus Christ, kay Duterte yan. Nabanggit po si Tatay Digong. Lahat ng mga Duterte. Sa impeachment ni BP Inday Sara, nagulat nga tayo eh. Teka, kung impeachment ni BP Inday Sara lang, ang talagang pakay nila, bakit nadadamay ang mga Duterte? Labas na yan. Hindi nakasama yan sa impeachment Inday Sara. Kung ano ang paratang nila kay Inday Sara, yun lang sana ang pag-uusapan sa pagdinig sa impeachment ni BP Inday Sara. Bakit napunta na po? Nadamay pang asawa ni Inday Sara. Si Kitty Duterte, lahat ng mga Duterte nadamay pa. Labas naman na sana. Kasi gusto nilang palabasin, mga kababayan ha. Ito ha, sa palagay ko lang ha, uulitin ko. Baka gustong palabasin itong mga yawa na ito, ha, na yung mga nabanggit doon sa impeachment ni BP Inday Sara, ari-arian ng mga Duterte, kasama ng mag-asawang Carpio, no? Maaaring ipinatago sa Kingdom of Jesus Christ. So, ang tumbok nila ngayon, ang buong compound na talaga ng Kingdom of Jesus Christ kasi pinaghihinalaan, maaari nila yan, ha? Baka pinaghihinalaan nila yan. Ha? Ulitin ko, baka pinaghihinalaan nilang sa mga Duterte yan. Kasi nga, nabasa ko kanina, hindi maipaliwanag na yaman ni Tatay Digong. Di ba? So, anong gagawin nila? Una, first step, maaari, anong gagawin nila? Patahimikin muna ang mga maiingay. Tulad nila Tito J. Zonza, kay Eric Zelis, baka lang naman, pati kami kasama na. Wag naman sana. No, mga kababayan, at wala tayong laban dyan. Nagkikriticize tayo, batay po sa mga nangyayaring iskandalo sa ating bansa. Doon tayo. Kasi galit tayo sa korupsyon. Pero idadamay, mga kababayan, ano? Bagamat walang nakalagay doon sa pinakita po nating mga papel, yung tungkol po sa Oplan Horus 2.0, bagamat wala kami doon, mga Duterte lang naroon, posible hindi ho. Nangyayari na nga ngayon Tita Joy Sonsa, ka Eric Celis, sino ang susunod? Nakuha niyo po, mga kababayan? Di ba? Bagamat hindi ko masyado na ipagdugtong-dugtong, no, ito mga na-aanalisa ko, pero alam ko matatalino kayo Nakuha niyo po yung ibig kong sabihin Di ba? Mag-antabay po tayo, mga kababayan, sa mga susunod na buwan, kung ano po ang mga mangyayari pa, no? Dito sa mga Duterte, kay BP Inday Sara, sa mga aliado ng mga Duterte, sa mga vlogger, at higit sa lahat sa Kingdom of Jesus Christ, ari-arian ng Kingdom of Jesus Christ, kay Pastor Apollo Kibuloy, no? At sa buong compound ng KOJC. Sa ngayon, hanggang dito na po muna, mga kababayan. Maraming salamat, mag-iingat kayo lagi at higit sa lahat, mahalin po natin ang Pilipinas.